Another round of fuel price hikes takes effect today. Because of this, some drivers of public utility vehicles have opted not to go out, citing heavy losses in their income. Let's see the situation among TNVS drivers, and we'll be speaking with June De Leon. He's the president of Laban TNVS. Good afternoon, June. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong taga-subaybay. June, fuel prices went up again today. How will this affect TNVS drivers? You've mentioned that some drivers have opted to go out today. Yes, times 3 na ang itinaas ng gasolina at diesel ngayon sa ating bansa at talagang wala na pong kinikita ang mga drivers na bumabiyahe. Hindi po sapat ang ayuda ng ating gobyerno. At may mga nagsasakripisyo na rin na ilang transport network company kung saan application ang ginagamit namin. Hindi na rin sila naniningil ng kanilang komisyon sa mga drivers pero kulang pa rin ang naiuwi ng ating mga kasamahan na driver. At madalas pa ay kulang at wala na, lugi pa ang naiuwi ng mga kasamahan natin. June, may datos ba tayo ngayon kung ilang mga drivers ang hindi lumabas ngayong araw dahil nga yung nabanggit mo ay mahal ng gasolina at konti na lang ang kanilang kinikita? Doon po sa aming mga sasakyan, halos kalahati na po ang nagsoli ng susi para magtrabaho muna ng iba para kumita naman at may makain ang kanilang pamilya. Nakakalungkot po dahil mauuwi po ito sa shortage, sa crisis naman sa mga ating mga mananakay. Kaya sana matulungan tayo ng ating gobyerno na kahit papano ay madagdagan pa ang kita ng mga drivers. Kamusta naman ang tulong ng ating gobyerno ngayon sa mga subsidies na ibinibigay? Dahil yung nabanggit mo, may mga ibang drivers na isinauli na kanilang susi, karamihan din dito sa kanila, yung mga sasakyan nila ay inutang din nila at nagbabayad din sila ng buwan-buwan na installment sa kanilang mga sasakyan na TNVS. Kamusta naman? Kami naman pong operator ang naapektuhan dahil tuloy-tuloy naman ang monthly amortization ng aming mga sasakyan. Kaya nakikiusap kami sa mga bangko, sa mga financial institution kung saan kami umutang, kung saan namin inutang itong mga sasakyan na bigyan kami ng konting palugit para makabayad sa aming mga monthly amortization ng sasakyan. Dahil wala po talaga kaming magagawa dahil ayaw na po talagang bumiyahin ng mga drivers. Yung ngang nakaambang mga transport holiday, nagpo-protesta ang mga drivers, ito po kusa na po ito. Talagang mag-holiday po talaga dahil talagang wala nang kinikita. Palubo na ang presyo ng gasolina at diesel dito sa ating bayan. Kaya hindi po namin alam kung paano solusyonan ito. Sana po ay may agarang solusyon ng ating gobyerno dito sa problemang ito. Kamusta naman yung pakikipag-usap nyo yung nabanggit mo sa mga bangko dahil nga kayo ay nagbabayad ng mga amortization na may sagot ba sila at ano ang apelan nyo sa ating gobyerno ngayon? Nakakalungkot po dahil kanina lang kausap natin yung isang bangko at talagang hapit na hapit din silang mabayaran. Gusto din silang mabayaran kaagad. Mukhang kahit po sila ay short sa mga nasisingil nila. Apektado rin po rin sila sa nangyayari ngayon. Sa tingin ko, kakaunti rin ang mga nagbabayad ng mga utang ngayon sa kanilang bangko. Kaya domino effect po ang nangyayari. Sana po ay makausap din ng ating gobyerno, ang mga bangko kung saan yung mga amortization ng bahay, ng sasakyan at ng mga loans ay mag-holiday din naman sila. Sa ngayon po, ang Manila City Government nagbibigay ngayon ng 4,000 peso daily subsidies sa mga jeepney drivers. Sa tingin nyo ba ay pwedeng ma-replicate to ng gobyerno o na national scale at makasama ang mga TNVS drivers maliban sa mga jeepney drivers? Natutuwa po tayo dahil may mga lokal na gobyerno, mga local governments na tumutulong po sa mga drivers at sa mga nasasakupan niya. Sana po yung mga may kakayahan na local government unit ay extend din nila ang tulong sa mga drivers
at sa iba pang sektor, no? Dahil hindi lang naman drivers ang naghihirap sa ngayon. Naiintindihan po natin ang kalagayan ng mga hindi naman mayayaman na local government unit, pero kahit papano ay sana makatulong po sila sa kanilang mga nasasakupan. Okay, maraming salamat Jun at sana ay mapakinggan ng inyong panawagan ng gobyerno. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.